ang batang si Jesus. Sa isang tahimik na silid ng trabaho ng kanilang simpleng tahanan, ang paslit na si Jesus na may malambot na balat na kulay olibo, maitim na kulot na buhok, at malalim na kayumangging mga mata ay nakayakap sa mapagmahal na mga bisig ni Maria. Kinausap niya si Jose sa unang pagkakataon. Ang kanyang maliit ngunit malinaw na tinig ay nagdala ng bigat ng makalangit na layunin habang kinakausap niya ang kanyang ama sa lupa. Ama ko, ako ay nagmula sa langit upang maging liwanag ng sanlibutan at upang iligtas ito mula sa kadiliman. Ako ay naparito upang maging isang mabuting pastol, upang ituro sa kanila ang daan ng langit at upang buksan ang mga pintuan nito. Nasarado na ng kanilang mga kasalanan. Ninanais ko na ikaw ay maging anak ng liwanag na malapit sa iyo. Dahil nabigla sa banal na mga salita at magiliw na autoridad ng kanyang anak, si Jose ay lumuhod, ang kanyang puso ay lumulutang ng may kababaang loob na hindi nasusukat. Nang may nanginginig na sindak, sumagot siya. Na tinawag mo akong Panginoon at tagapagligtas, na iyong hamak na lingkod ay nagpapakilos sa aking puso, sa kataas-taasan na ang mga salita ay kumawala sa aking dila upang ipahayag ang aking tunay na damdamin. Nang maglaon, sa matahimik na santuwaryo ng silid ng bata, hinanap ni Jesus ang kanyang ina. Si Maria, na nakaluhod sa tahimik na panalangin, ay naramdaman ang malambot na haplos ng kanyang maliit na kamay habang marahang hinahaplos nito ang kanyang mukha. Sa isang malambing, ngunit determinadong tono, sinabi niya, Aking ina, pumasok ka at manatili sa akin palagi. Nang sa gayon ay tularan mo ako sa lahat ng aking mga gawa. Nais kong isama mo at ipakita ang mataas na kasakdalan na nais ko sa lahat ng kaluluwa. Pinili kita bilang sisidlan ng lahat ng kasakdalan at ipagkaloob sa iyo ang mga kayamanan ng aking kanang kamay. Mga kayamanan na nawala o naabuso ng iba pang sangkatauhan. mga sagradong salitang ito, si Maria na puno ng malalim na pagmamahal at pagpipitagan, ay marahan na hinalikan ang kamay ng kanyang anak. Isang kilos na tinatakan ang matalik na ugnayan sa pagitan nila at pinagtibay ang kanyang tungkulin bilang piniling sisidlan ng banal na biyaya. Sa pampang ng isang banayad, paikot-ikot na ilog, ang araw sa hapon ay nagbigay ng mainit, ginintuang liwanag sa umaalon na tubig at sa malambot, lupang pampang. Doon, sa gitna ng lagaslas ng umaagos na tubig at sa malayong daldalan ng nayon, isang maliit na grupo ng mga bata na may iba't ibang edad ang nagtipon sa mapaglarong pag-abandona. Ang kanilang tawa ay nahalo sa maindayog na kalansing ng mga ina na abala sa trabaho. Paglalaban ng damit sa malamig at malinaw na tubig, ang kanilang mga kamay ay gumagalaw sa isang sinasanay na sayaw na nagsasalita ng tradisyon at pangangalaga. Sa gitna ng mga batang ito, ang 3 taong gulang na si Jesus ay namumukod tangi na may hindi mapagkunwari na katahimikan. Sa gitna ng kanilang pagsasaya, habang ang mga tilamsik at masayang sigawan ay napuno ng hangin, bigla niyang itinigil ang kanyang paglalaro. Sa mapayapa na pagtitimpi ng isang tao na higit pa sa kanyang murang mga taon, siya ay lumakad patungo sa isang makinis, pinainit ng araw na bato sa gilid ng tubig at naupo. Isa-isang iniwan ng iba pang mga bata ang kanilang mga laro at nagkumpol-kumpol sa paligid niya, umupo ng pabilog sa kanyang paanan. Ang kanilang maningning na mga mata ay kumikinang sa pagkamausisa at paghanga habang sila ay nakikinig ng mabuti sa malambot at magiliw na mga salita na bumubuhos mula sa kanilang munting guro. Nagsalita si Jesus sa mga simpleng salita, ngunit may taimtim na pinabulaanan ang kanyang edad. Isang mensahe ng pag-asa, pag-ibig at pagtataka na tumatak ng malalim sa puso ng kanyang kabataang tagapakinig. Inilarawan niya sa simple, ngunit malalim na wika ang kagandahan ng mundo sa kanilang paligid, ang kapangyarihan ng kabaitan, at ang lihim ng pagbabahagi ng kagalakan kahit sa pinakamaliit na kilos. Ang kanyang mga salita, malambot at taos-puso,
ay naghabi ng tapestry ng pangunawa na umabot sa bawat sabik na tainga, na kumukuha ng mga imahinasyon ng kanyang mga kaibigan at nagbibigay inspirasyon sa kanila na mangarap ng isang mas maliwanag na bukas. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Maria ang pangyayari. Nakasandal sa kalapit na puno, ang kanyang mga mata ay malambot sa pagmamahal at isang nakakaalam ng ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Sa tahimik na sandaling iyon, nadama niya ang isang hindi maipaliwanag na halo ng kagalakan at pagkamangha, isang malalim, pagmamalaki ng ina sa banayad na karunungan na nagningning mula sa kanyang anak. Habang pinagmamasdan niya ang pagiging simple at kadalisayan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga bata, ang puso ni Maria ay napuno ng pasasalamat. Nakilala niya sa kanya ang kislap ng banal na liwanag na nangako na balang araw ay magliliwanag sa pinakamadilim na sulok ng mundo. Ang banayad na ungol ng ilog at ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa itaas ay nagbigay ng matahimik na backdrop sa matalik na eksenang ito ng kababalaghan sa pagkabata. Sa tahimik na lugar na iyon, ang oras ay tila bumagal at bawat detalye, ang kislap ng mga mata ng mga bata, ang maselang ritmo ng mga salita ni Jesus at ang mahabaging ngiti sa mukha ni Maria ay nag-ambag sa isang sandali ng perpektong pagkakaisa. Ito ay isang simpleng pagtitipon sa pampang ng ilog, ngunit dala nito ang bigat ng pangako at pag-asa na nagpapahiwatig ng malalim na tadhana na naghihintay para sa anak ng Diyos. Ang eksenang ito ay gaganap ng maraming beses sa mga susunod na taon habang dinadala ni Maria ang mga kasuotan ng pamilya para labhan sa ilog tulad ng patuloy na mga ritual ng panalangin sa kanilang tahanan. Sa katahimikan ng kanilang bahay, ang hangin ay mabigat sa parehong kalungkutan at sagradong pag-asa. Sa isang maliit na silid na naliliwanagan ng araw, ang ayoy 5 taong gulang na si Jesus ay nakahiga sa sahig sa postura na pumukaw ng simbolismo ng krus. Ang kanyang maliit na katawan ay maputla at mula sa kanyang noo, ang mga butil ng dugo ay dahan-dahang tumulo sa kanyang mukha. Isang tanawin na pumuno sa silid ng isang malalim, hindi maipaliwanag na kalungkutan. Sa kanyang tabi, si Maria, na nagliliwanag kahit sa kanyang kalungkutan, ay nahuli sa isang estado ng madasalin na lubos na kaligayahan. Napaluhod siya at marahang pinunasan ang mga mapupulang guhit sa kanyang noo. Tahimik na tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang pinipigilan niya ang masakit na sakit sa kanyang puso. Ang pagmamahal niya sa kanya ay isang magiliw na balsamo laban sa lumalabas na kalungkutan. Nang sumunod na taon, ang 6 na taong gulang na si Jesus ay sumama kay Jose sa kanyang silid ng trabaho. Sa hitsura ng tahimik na determinasyon, hinawakan ni Jesus ang isang maliit na kasangkapan at si Jose, na laging matiyaga at mapagmahal, ay gumabay sa kanyang mga kamay habang sila ay nagtutulungan sa isang piraso ng kahoy. Ang maindayog na tunog ng kanilang paggawa ay hinaluan ng malambot na mga salita ng pagtuturo at paghihikayat na lumilikha ng isang sandali ng matalik na pagbubuklod sa pagitan ng ama at anak, isang tahimik na aral sa paggawa, pangangalaga at kagandahan ng paglikha. Sa ibang bahagi ng hamak na tirahan, abala si Maria sa kusina. Sa magandang pagkaasikaso, inayos niya ang isang plato ng pagkain para sa kanilang tanghali. Ang bawat kilos niya ay may kasamang malalim na pakiramdam ng tungkulin at pagmamahal. Isang palagian at mapag-aruga na presensya na nagsasalita tungkol sa pagmamahal at pangakong nagbubuklod sa pamilya. Pagsapit ng gabi, lumabas ang pamilya sa malamig na dapit hapon. Sa labas ng buhay na kalye, sabay silang naglakad patungo sa templo. Ang kanilang tawa ay nahahalo sa mga tunog ng pang-araw-araw na buhay. Damang-dama ang kagalakan ng pagsasama-sama, isang malugod na pagbawi mula sa mga pakikibaka sa bawat araw. Habang sila ay naglalakad, ang kanilang mga puso ay magaan at may pag-asa. Sa loob ng maliit at simpleng silid ni Jesus, ngayong tumanda na siya sa 7 taong gulang, isang banal na mensahe ang naihatid.
Si Maria at ang batang si Jesus ay matamang nakinig habang ang isang banayad at hindi nakikitang tinig ay nagpapahayag na oras na para bumalik ang pamilya sa Nazaret. Nagkaroon ng taimtim na pagpapasya sa hangin habang inihanda nila ang kanilang sarili para sa susunod na yugto ng kanilang paglalakbay, isang pag-uwi na sumasalamin sa tadhana at pangako. Nang gabing iyon, sa tahimik na pag-iisa ng silid ni Jose, natanggap din niya ang sagradong mensahe. Sa isang pangitain na nabuksan sa harap ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang pamilya na nag-iimpake ng kani-kanilang mga ari-arian at umaakyat sa mga mules upang umalis muli na nagbabaka sakali pabalik sa disyerto. Ang pangitain na puno ng banal na layunin ay naging totoo at ang banal na pamilya ay nakarating sa kanilang tahanan sa Nazaret. Doon, malugod silang sinalubong ng isang mahal na babaeng pinsan, si Marta, na namamahala sa lumang bahay na dating pag-aari ng mga magulang ni Maria.